Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Welcome back mga kaagdap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinaka-latest mga kaagdap na kaganapan po kay Maine Polkerson. At syempre kay Richard Polkerson, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na kumakalat na nga po ang isang post sa social media na pinag-uusapan po ngayon. Yan po yung tatalakayin natin dahil marami nga pong komento ang nababasa ninyo kung gaano nga po ba ito katotoo. Kung may katotohanan nga po ba itong kumakalat sa social media na umiyak nga po raw si Mengay habang nagpapaalam nga po raw sa TBJ o sa Itbulaga Management. Alam nyo, sa mga kumbaga nagko-komento na hindi po updated, syempre magtatanong yan. Kaya nga po tinatanong tayo at binabahan naman po tayo ng mga komento kung gaano nga po ba katotoo itong kumakalat na to, dahil nagpaalam nga po si Tito Sen sa Itbulaga na mawawala po muna siya. At sinasabi ng iba na ganun din naman po raw, mawawala din naman po raw si Mengay at nagpaalam na nga po daw. Well, ito po yung siguro yung mga kaaldab na hindi po nila naintindihan. Dahil sa February 15 nga po ay pupunta si Mengay sa Bangkok, Thailand para nga po sa red carpet, dahil siya nga po ang representative ng Signal TV na malaki nga po ang tiwala ni ni Mr. Manny Pangilinan kay Maine Polkerson. Ito po yung may-ari ng Signal, PLDT, TV5 at Smart. Kaya nga po si Mengay ang napili niya dahil kumbaga alam niya na dekalidad, ibig sabihin talagang sikat pa rin po si Mengay, di po ba? Kaya nga po yung issue na pag-alis ni Tito Sen sa Itbulaga ay ginawa na rin po daw ng issue at sinama na nga po raw si Maine Polkerson. Uulitin ko for the record lang po, si Tito Sen lang po ang umalis sa Itbulaga. Pero hindi naman po yan totally na umalis. Babalik din naman po yan. Gaya nga po ng sinabi natin, tatakbo po siyang senador na kapag ka nanalo, hindi na nga po talaga makikita sa Itbulaga ng madalas. Siyempre, iluluklok na naman po yung presidente o ng Senate President, di po ba? Na alam naman po natin na ganito rin po ang nangyari noong mga panahon na nasa Itbulaga pa po, nasa GMA Network pa po sina Tito Sen o ang Itbulaga. Di po ba nawala na rin po yung oras ni Tito Sen simula na naupo siya bilang Senate President. Kaya nga po naghalo na yung mga emosyon, nagkaroon na ng mga haka-haka, yung tipong kailangan bumango ni Tito Sen, kailangan manalo, di po ba, sinabayan pa ng mga issue katulad kay Mengay, talaga magte-trending yan kasi isa lang naman po talaga yung nagpaalam. Hindi naman po nagpaalam si Mengay, although sabihin natin baka na misinterpret po nila na si Mengay aalis, di po ba, pupuntang Bangkok, Thailand. Kaya siguro ganyan po yung mga issue na kumakalat. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook,
updated po tayo dyan. Hindi tayo basta-basta magpapatalo, hindi tayo basta-basta magpapahuli. Kaya nga po nung nakita ko yan, una muna mga kaaldab, hindi ko na pinansin yan dahil alam ko naman pong fake news yan eh. Baka may mag-react yan ha. Naku, tagal na niya Mr. Destiny, fake news yan, hindi yan totoo. Hindi po. Kumbaga, hindi ko talaga yan pinansin. Pero ngayon, marami na po kasi nagtatanong, marami ng komento, halos karamihan po gustong malaman kung gaano na nga po ba katotoo yung bali-balita, kung totoo man o hindi. Dapat masagot yan, di po ba? Kung kasi hahaba ng hahaba at talagang pag-uusapan. Sa ngayon nga, pinag-uusapan na siya. Napakaraming comment na po ang kumbaga sinasabi at syempre mababasa nyo rin naman po yan. Lalo na nga po pagka updated po kayo sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kasi hindi nyo naman po pwedeng sabihin na, naku, ikaw lang Mr. Destiny yung gumagawa niyan. Ikaw lang naman nagpapakalat niyan. Di po ba? Hindi na pwedeng sabihin nyo kasi sa totoo lang po, hindi ko naman po talaga yan pinansin. Sa una pa lang, dahil alam natin na hindi po yan totoo. Kaya ako lang po in-update to kasi marami na po nagtatanong, marami ng kumbaga komento na nagsasabing totoo yan. Mawawala si Mengay sa Itbulaga. Never po yan. Di po ba? Never pong mawawala si Mengay sa Itbulaga dahil kailangan siya ng TBJ. Kung ikukumpara nyo naman po kina Miles at kay Raisa, di po ba? At kay Karen, hindi siya gaanong kakagatin ng mga netizen. O ba? Yan ang sinasabi ko. Kaya po tayo nasasabihan na maka-main fanatics. Pero yun naman po yung totoo. Marami pa po silang habulin o gagawin para po kay Mengay. Para lang po maabot nila yung tugatog ng naabot ni Main Paul Gerson. At sa mga comment po, dawit na naman po dun si Alden. No? Sinasabi po kasi ng iba na ganito ganyan. Uulitin ko, si Main hindi po kailangan ng publicity para lang po magpasikat. Sikat na po si Main. Wala po siyang project para gamitin niya po yung mga fans para mag-ingay, para mag-promote. Ano naman po ba ipopromote ni Main? Hindi po ba wala? Gusto lang po nilang pabagsakin si Mengay. Gusto lang po kasi nila na mawala si Main Paul Gerson para nga po yung karangalan na phenomenal star makuha na ng iba. Di po ba? Hindi naman ganun si Mengay na pagkaganyan to ganyan. Kumbaga pinababayaan na nga po niya eh. Saan ka naman makakita may mga issues? Siya nga po hindi nagsasalita. Yung mga pinopost niya lang, mga simple lang. Di po ba? Hindi siya nakikisawsaw sa mga artista na ginagamit siya. Kaya nga po si Mengay yung tipo na ginagamit at si Alden kasi kahit anong sabihin niyo po dyan sa dalawa, hindi naman po yan magre-react. Hindi yan katulad ng iba na kapag ka na-link yung pangalan nila, magre-react agad-agad sila. Kumbaga di po ba? At sabi ko nga po sa inyo kanina, ang dami pong artista ng TV5. Pero si Mengay po yung napili. Hindi po ba malaking insulto yon? Malaking sampal sa artista po mismo ng TV5 o nakakontrata mismo sa TV5. Samantalang si Main, tape artist lang po siya. Binabayaran lang po siya kapag nasa Itbulaga siya. Hindi katulad ng artista ng TV5 na talagang kumbaga may ibig sabihin ko mga kaaldab na nakakontrata. Halimbawa, 3 years contract, 2 years contract, 1 year contract. Di po ba? Yung ganun ang pinupunto natin. Samantalang si Mengay, sa tape lang siya. Pwedeng hindi na siya bumalik na walang kontrata. Di po ba? Kung hanggang kailan gusto niya, dun lang siya. Yun yung pinupunto natin mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po
sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest po na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.